the leaders, the future leaders of Rocky Mountain House. Make Rocky Mountain House proud. Yeah! And how about you, Kuya? Thank you so much for this opportunity to have a newly elected RMH youth leaders. Okay. Make us proud, Rocky Mountain. Yay! Representing the president. Representing the president, Miss Zyrene May. Introduce yourself. Okay. Hello everyone, I'm Zyrene and I'm gonna be the president. And who's next? Vice President. All right. What? I'm Charlie, and I'm going to be the Vice President. Whoa! Secretary. Hello, I'm Rain. I'm gonna be the secretary. All right. Last but not the least. All right. What's your name? I'm Ross, and I'm gonna be the treasurer. All right. And that, of course, the advisor. What's your name? Hi guys, I'm Adrian. Let's go, Rocky! Afla G10, Rocky Mountain House, represent! $6:15 a.m. Okay, ingat kayo kids. Have fun. Good morning! Kuya, good morning. Ingat po kayo, ha? God bless, God bless. Bye-bye, ingat. Enjoy. Bye-bye. Bye-bye. Papunta na sila sa Calgary para dun sa Filipino event. Ayan, ng mga youth. Good luck, guys. Let's go, Rocky. makikilala ng ilan sa inyo. I interviewed him 7 months ago, I think around March this year. Dahil, eto, grabe, no, talagang naglakas loob, lumipat sa isang rural town to try to take advantage of the rural immigration program. Welcome back. Ito na naman tayo, Randy Boy! What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy! Hello, Miss Ina, at hello po sa mga viewers ni Miss Ina sa kanyang channel. Ayan, boys and girls, kasama natin si Miss Ina at panoorin niyo po ang aming
Hello! Ang aming interview, may ganun no? At maraming salamat. Hindi tayo nakakalimutan ng isang Ina nutshell, boys and girls. Thanks, Randy Boy! Maraming salamat, Miss Ina. God bless po ha. Ayun, no? At yan po, si Randy Boy. Ako na kami doon. Nagkukwento ng kanyang storya. Bakit namin kami doon? Maraming salamat, Miss Ina, at sa mga sumusuporta kay Randy Boy. Prayers lang po, boys and girls, prayers lang. Ayan, he's your boy, Randy Boy. Maraming salamat. God bless. Ibang klase ka talaga, Kong TV. Parang ewan ko, parang na ano ulit ako. Ang tao, habang nabubuhay may pag-asa talaga. So, never give up. Pero bago yun, kaya ako tinutok yung ang tawag doon, heater namin. Sira yung aming furnace heater. Ang lamig-lamig ngayon dito sa bahay. Ang oras ngayon ay alas 3:05. At day off ko, boys and girls. Nagising ako tanghali na. Pero naghatid kasi tayo ng mga kay Ona Girls, kay Ross kasi nag-training siya kanina. Or nag-try out pala sa basketball. Sira yung heater kagabi. Kaya pala, kagabi lang naman nasira yun. Ang lamig-lamig. Pagising ko kanina umaga, sobrang lamig. Hindi ko na-expect na sira. Akala ko may nagpatay lang ng heater or what. Pero sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung sira siya or what. Ngayon, minessage ko yung may-ari. Sabi ko, hindi gumagana yung furnace namin. Bakit kaya? Tapos sabi niya, may switch dyan. Hanapin mo lang. Baka na turn off. Ngayon, tingnan ko na lahat, boys and girls. Mula breaker, mula dun sa switch na sinasabi niya, hanggang sa sabi niya kasi, usually, yung mga switch no, nasa taas ng wall. Wala naman ako makita dito sa taas ng wall. And since ito yung magiging first winter namin dito sa lugar, hindi ko alam kung paano siya paganahin ng maayos. Pero ngayong araw lang na to, or simula kagabi lang, siya malamig. Hanggang ngayon ang lamig dito sa loob. At dahil nga naman winter na, magwi-winter na, ito ay hindi po basura. Mga lumang damit yan, or yung damit na pang summer, nga itatabi ko dun. Yan dyan. Sa aming shed. At ilalabas na namin yung mga winter clothes. Dumating yung may-ari, kapatid ng may-ari, boys and girls. Kasi nireport ko na nga. So talaga palang wala kaming heater. Hindi siya sira. Walang switch na turn off or what. So, nag-back to basic siya. Binuksan niya yung furnace, yung machine. Tapos, nakita namin na walang apoy yung pilot. May pilot kasi siya na parang sa oven, na may maliit na apoy. So, namatay pala yun. So, sabi niya, pag daw may malakas na wind, or sometimes daw, baka nagloloko na rin yung mismong pilot, namamatay talaga yun. Kaya hindi talaga magto-turn on yung heater kasi wala nga siyang maliit na apoy. Since apoy yung nagpapainit din sa bahay, hindi iinit dahil wala nga. So, inano na lang niya, simple-simple, kumuha siya ng lighter na mahaba, yung kiniklik, tinutok niya doon, tapos pinindot niya yung pilot na parang lalabas siguro ng gas. Pag pindot niya gano'n, umapoy, pinindot niya ng mga 15 to 20 seconds, pag let go niya, nag-start na yung, gumano na siya. So, ayan, may heater na ulit kami. At, magluluto ako, boys and girls, na munggo. Gigisayin lang natin to. Ewan ko kung tama to. Nakalimutan ko na tayo kung hindi nagluluto ng munggo. Baboy, sibuyas, bawang at luya. Yan lang. Actually, I lied. Si Rain yung magigisa, hindi ako. Ako lang naghiwa, pero si Rain yung pinagluluto ako. Kasi, meron tayong meron tayong kasama na naman dito na tinutulungan tayo magpalit. Ang poging-poging si Paulo. Malapit yung caliper sa rim. Baka hindi yan yun. Hindi sumasayad.
Okay. Sakto naman. Ayun nga, ilalagay natin dito yung ibang gamit sa taas, no? Ito mga bote, ibebenta ko na siguro. Sige nga ako. Saan ba namin sinulat yun? May isa mo nakita yung nakasulat. FR. So, ayan. Napansin namin ni Paolo, hindi, parang may kulang kasi sumasayad, parang kailangan ng center boring or ang kailangan may spacer yung gulong natin dun sa may, kasi dikit na dikit siya dun sa caliper. Nung inatras ko nga, kinabit muna namin dalawa yung harapan, inatras ko, parang may tumunog sa kanya, parang may gumanon. So hindi siya ubra talaga na manual. Kaya ngayon, dadaling ko ngayon dito. Ang oras ngayon ay 4:16. Baka sakali lang, kung hindi naman, di bukas na lang. Papaschedule lang ako bukas kasi hanggang alas 5 lang sila, alam ko eh. Dadaling ko ngayon dito sa may tire shop. Dito ako sa Fountain Tires, sa may Raka Mountain. Kasi mas may-ari nito ba mas Pinoy. Sabi ni boss, check daw niya. Tingnan natin. Kasi yung problema, usual, hindi dapat tumutuloy pagkatapos natin yung palitan. Kanina kasi nung matras ako, narinig ako na parang gumanon talaga siya. Check niya ngayon. Pero magsasarayan ko sila, i-schedule na namin kayo pagpapalit. Yun. At napalitan na natin. Napalitan na pala si Boss Leo. Ayan yung naglalakad. Siya yung nagpalit. Pero si Bossing talaga ang Boss Angelo. Thank you so much. Fountain Tire, shout out. Tinulungan niya ako ng malupit. As in sinukat pa nila, boys and girls, no? Sinukat nila yung distance. Sinukat niya yung kung sasayad ba siya, tinest drive nila. So hindi naman, yun nga lang, sobrang dikit daw talaga nung yun nga problema pagka aftermarket yung bibili ka o sa marketplace eh. So sobrang dikit talaga nung nung rim sa caliper. At dahil sa sobrang dikit niya, nagkaroon na ng markings. Nung tinanggal ko kanina namin ni Paolo, may marking siya. Pero yun nga, wala namang hindi naman daw tumutunog or sumasayad talaga. Hindi ko alam kung ano yung tumunog kanina nung umatras ako. Pero yun, thank you Boss Angelo. At Fountain Tires, Rocky Mountain House, nasolusyonan yung ating problema. At hindi na ako mag-aalala kasi syempre may mga expert na yung nagsabi at nag-check. Hindi lang basta check, no? Sinukat talaga nila yung distance, tinest drive nila. So hopefully okay naman yung ating gulong at yung pagpapalit nila. Ito naka-plastic pa, ewan ko kita nyo, no? Ayan, no, naka-plastic pa siya. Ganda-ganda, Fountain Tires. Fountain Tires lang sa Kalam. Salamat, bossing. Team Fountain Tires, Rocky Mountain House.